So sin separate us from God. So because, alam niyo ba yung John 3:16? Ha? Ano yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe it on Him should not perish, but have everlasting life. With that love of God, ibinalik niya tayo sa Kanya. Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. For God so loved the world. Now we have a relationship again with God. Okay? Now we have a relationship with God. Now what will happen? Ang Diyos, binibigyan tayo ng opportunity. Okay? Opportunity is given to all. Ang biyaya binigay sa lahat. Kaya masama ka, kaya mabuti ka, may biyaya kang tatanggapin sa Diyos. Totoo hindi? Totoo. O bakit yung magnanakaw? Pagising niya sa umaga, buhay pa rin siya. Humihinga pa rin siya, pero magnanakaw siya. Pero bakit yung mabubuting tao? Ha? Kung sino pa yung mabuti, siya mahirap ang buhay. Kung sino yung masama, magnanakaw lang, nakakaraos sa araw-araw. But that is not the way of God. And the way of God is for us to do what is right. Okay? So yan. Beloved God, ha? Pag-ibig ng Diyos sa tao. Now, ang Diyos, kumuha ng kanyang sariling bayan. Alam niyo ba yun? The Israelites are the chosen people of God. Yung mga Israelita, ang tinawag ng Diyos na kanyang sariling bayan. Hindi dahil marami sila, hindi dahil marami sila, mayaman sila, hindi. Sabi nga, kayo nga kaliklitan eh. Kayo nga kaliklitan eh. Pero ang Diyos, tinawag ang mga Israelite, no? So, sabi nga kay Abraham, ikaw ay magiging malaking bansa at sa iyong binhi ang lahat ay pagpapalain. So, naging from God, naging isa silang bansa. Ano yun? Country, no? Pagka ikaw naging bansa, o konti o marami? Marami. Marami. Bansa na eh. Kanya nga sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, makikita mo ba yung mga bituin sa langit? Ang iyong magiging bihi ay mas marami pa dyan. Nakita mo ba yung buhangin sa dagat? Kaya mo bang bilangin yan? Kaya mo bang bilangin ang bituin? Hindi. Yung binhi mo ay mas magiging marami. So God created a country. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo yung bansang ibibigay ko sa iyo. Now, yun ang mga Israel. Yun yung mga tao ng Diyos nung una. Pero sa atin ngayon, ano ang ating bansa? Pilipinas. Ha? Pilipinas, di ba? Pilipinas kung minumutya, hugad ng tuwa at dalita. Di ba? Mahal ba natin ang Pilipinas o hindi? Siyempre. Mahal natin. Ang sa batas natin, yung preamble, kita niyo ba yung preamble? We, the sovereign people of the country, of this country, through the Almighty God. So sa Diyos pa rin. Yung bansa, sa Diyos pa rin, tumitingin. At pagka ang Diyos, hindi piniyaya yung bansa, walang mangyayari. Totoo hindi? Totoo. So kailangan, ang Diyos, mahal yung bansa, at yung bansa, mahal din ng Diyos. At ang bansang kanyang tumutupad sa kanyang kagustuhan ay pinagpahala. Okay. So kailangan, mahalin natin ang ating bansa. Meron pa ba tayo ibang bansa? Wala na. Iisa lang ang bansa natin. Ang mahal lang ng magulang yan. Meron pa ba kayo ibang magulang? Wala na. Kung sino tatay mo, kung sino nanay mo, yun lang ang magulang mo. Totoo hindi? O magkakaroon ka ng stepfather, pero hindi yun na real father mo. Stepfather, pero hindi talaga mother mo. Pero pag pinag-usapan, parents, yun lang original. Pag pinag-usapan ng bansa, ito lang ang ating bansa. Ako, tagal to sa Amerika. Ano ba tawag doon? Pagka ikaw ay Pilipino, pumunta ka sa Amerika, nag-citizen ka ron, ano tawag doon?
sister? Adopted ka lang. Totoo hindi? Totoo. Adopted ka lang, hindi yun ang bansa mo, Pilipino ka pa rin. Sa 21 years namin sa Amerika, pag natulog kami, ang isip namin, ang dreams namin, nasa Pilipinas pa rin. Pag-ising mo, gusto mo kumain ng sinangag at saka tuyo. See? Why? Kasi Pilipino ka at isa lang ang bansa mo. At mahal natin ang bansa. Okay?